the faithful God. O sa wikang Tagalog, ang tapat na Diyos. Ang layunin po ng pag-aaral natin ngayon ay maibigay sa atin ang kaisipan na kahit anumang mangyari, ang Diyos po ay mananatiling tapat. Napakasimple lamang po mga kapatid nito. Tutumbok po ang ating aral na maisiksik po sa ating puso't kaisipan, ang Diyos po ay tapat. Sabi diyan mga kapatid sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos. Sa Old Testament, mga kapatid, ipinapahayag po ni Moises, na lingkod ng Panginoon, ng propeta ng Israel, na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay siyang tapat na Diyos. At hindi lamang yan, ang sabi ng Biblia, ang Diyos na ito na kanilang pinaglilingkuran ay nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, kapag sinasabi o naririnig natin ang salitang nag-iingat ng tipan, sa usapang tipan, sa wikang Ingles ay covenant. Pag sinabi pong tipan, ito po ay pakikipagkasundo. Kapag ang Diyos po ay nakipagkasundo, ang wika ng Biblia, iniingatan niya ang kanyang pakikipagkasundo sa tao. Hindi po siya gaya ng tao na tumatraidor, hindi po siya gaya ng tao na nagbabaliwala ng kanyang agreement, no, sa kanyang kapwa. So malinaw na sinasabi ni Moises sa mga alagad o sa mga Israelita na ang Diyos ay tapat at ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, mga kapatid, ay nag-iingat ng kanyang agreement o tipan at naggagawad ng kagandahang loob o ng biyaya, ng grace, mga kapatid, sa mga umiibig sa Kanya. Kaya dito po natin dapat mapansin, mga kapatid, yung salitang umiibig sa Diyos. Hindi po lahat ng tao ay may pag-ibig sa Diyos. Hindi po lahat ng tao ay umiibig sa Diyos. At take note, mga kapatid, ang mga taong umiibig sa Diyos, sila po, mga kapatid, ay pinag-iingatan ng Diyos ng Kanyang tipan, ng Kanyang agreement. Kung ang Old Testament may agreement ang Diyos sa mga Israelita, gayon din po sa atin. Ang agreement ni Kristo, ang Kanyang pakikipagkasundo, o ang Kanyang mga aral, mga kapatid, gaya ng siya'y babalik siya kahit mag-backslide ka. Hindi po siya magbabago ng Kanyang kaisipan. Ang Kanyang tipan, mga kapatid, na siya'y babalik po talaga siya. At siya'y babalik sa mga umiibig sa Kanya. Gaya sa Old Testament, mga kapatid, ang kagandahang loob ng Diyos ay ginagawad niya sa mga umiibig sa Kanya. Kaya nga, kung mapansinin niyo, mga kapatid, ang taong may pag-ibig at may malaking pag-ibig sa Diyos, sila po ay madalas, per se, na pinasasagana ng Diyos sa Kanyang biyaya. Yung mga taong may pag-ibig sa Panginoon. Kaya kung sa atin po, i-analisa natin ang ating mga sarili, sino po ba ang umiibig sa Panginoon? Paano natin malalaman kung tayo po ay umiibig sa Diyos? So, ang mga taong umiibig po, mga kapatid, ang tunay na umiibig sa Panginoon. Ang sabi po ni Kristo sa Kanyang aral sa John chapter 14, verse 15, if I'm not mistaken, if ye love me, keep my commandments. Kung ako'y iniibig ninyo, ang wika ni Kristo, susundin ninyo ang aking utos. So ang mga tao na sumusunod sa utos ng Panginoon, sila po ang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ang sabi, ginagawad ng Diyos ang Kanyang kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos. Hindi lang basta umiibig, kundi sila po ay tumutupad. Okay? Hanggang kailan po? Ang sabi ng Biblia, hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Okay? Ganyan po katapat ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9 is addressed to Israelites, especially Moses speaking to them before enter the promised land. So ang
Deuteronomy 7:9, mga kapatid, ang kinakausap po dyan ay ang bayan ng Diyos na Israel at ang kumakausap dyan ay si Moses na kanilang propeta, mga kapatid, na nagsasalita nito, nagsasaysay ng mga bagay na ito na ang Diyos po ay tapat at siya po ay nag-iingat ng kanyang tipan. At ito po yung sinasabi niya bago pa po sila. No? Sabi niya, emphasizing that they should know that the Lord their God is faithful. Ini-emphasize, binibigyan diin po, mga kapatid, dito sa talatang ito na inihahatid ni Moises sa kanila na ang Diyos po ay faithful o tapat at nag-iingat ng kanyang tuwiran. So malinaw na ang audience, mga kapatid, ang Israel. Pangalawa, ang speaker, mga kapatid, ay si Moises. Maliwanag po ba? At ang main message, mga kapatid, ang Diyos ay tapat. Amen. At tutuparin niya ang kanyang tipan sa lahat ng mga umiibig at sumusunod sa Kanya. Maliwanag, mga kapatid, there is covenant. Meron pong pakikipagkasundo ang Diyos sa Old Testament. At sa ating panahon, meron pa rin, mga kapatid, at ang kanyang covenant, mga kapatid, ay kanyang tutuparin, iingatan, lalo na po sa mga umiibig sa Kanya. Ngayon po, sa usapan pong faithful, mga kapatid, o pagiging tapat, ang kasinonimo po, o synonyms, o kasing kahulugan ng faithful ay loyal. Loyal, trustworthy, true, steadfast. Sa kuliniwanagin sa Tagalog, mga kapatid, ng loyal is tapat, trustworthy is mapagkakatiwalaan, true, totoo, steadfast, matatag, or unchanging, hindi nagbabago. So yan po yung mga kasinonimo, mga kapatid, o kasing kahulugan na tinatawag na faithful. At sa usapang faithful, mga kapatid, hindi pa pwedeng mawala at hindi po pa pwede na tawagin ang isang taong faithful kung hindi siya loyal. Amen. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi po pa pwedeng sabihin ng sino man na siya faithful kung hindi po siya loyal. O sabi kang Tagalog, hindi po siya tapat doon sa kanyang pinagtatapatan o pinaglilingkuran, mga kapatid. At gayon din, hindi ka rin pwedeng tawaging faithful kung hindi ka trustworthy o mapagkakatiwalaan. At ngayon po sa atin bilang mga tao, ilan po kaya sa mga tao naglilingkod ang loyal sa Diyos? Ilan po kaya sa mga tao naglilingkod ang trustworthy o mapagkakatiwalaan? Ilan po kaya sa mga tao, mga kapatid, ang totoo sa kanilang paglilingkod? Ilan po kaya sa mga tao ang steadfast, matatag, o yung unchanging, hindi nagbabago sa kanilang ginagawang pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat, mapagkakatiwalaan, totoo, at hindi nagbabago. Ganyan ka-faithful, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ngayon po ang tanong, gaano ba katapat ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Gaano? Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y mananatiling tapat, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Isinulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sinabi dyan, mga kapatid, kung tayo'y hindi mga tapat, siya'y mananatiling tapat. Alam niyo, mga kapatid, ganito po ang karakter ng ating Panginoon. Dumating man po ang panahon na ang tao na kanyang minahal, na kanyang create, ng kanyang biniyayaan, ay talikuran siya, mga kapatid. Ang kanyang karakter bilang Diyos na nagiging tapat o tapat, mga kapatid, ay hindi magbabago kailanman. Kahit iwanan siya ng lahat, mga kapatid, na naglilingkod sa Kanya, o itakwil siya ng mga tao sa mundo, mga kapatid, hindi magbabago ang kanyang karakter na siya po ay tapat.
Hindi kagaya ng tao, mga kapatid, na kapag ikaw ay naging isang loyal sa isang bagay, naging loyal ka sa isang trabaho, naging loyal ka sa isang kaibigan, sa isang kapatid, sa isang simbahan, kapag ginawaan ka ng masama at hindi mo nagustuhan, ang pagiging loyal mo, mga kapatid, ay nagbabago. To the point na ikaw ay aalis, mag-aawol kung sa trabaho, magbabackslide kung sa churches ang pag-uusapan, mga kapatid. No? Ikaw ay magagalit doon sa mga tao, mga kapatid, na ginantihan ka ng hindi mo nagustuhan sa kabila ng pagiging loyal mo. Ganito po ang tao, nagbabago. Ngunit ang loyalty ng Diyos, ang kanyang faithfulness is unchanging. Amen. Hindi po nagbabago yan, mga kapatid. Amen. Minsan kang naging tapat sa paglilingkod, nananalangin ka, ang kanyang faithfulness sa pagdinig ng iyong panalangin ay nariyan. Ngunit sa panahon na ikaw ay manlamig at ikaw ay tumalikod, hindi niya binabago ang kanyang sarili na magalit sa sayo. Dahil ang kanyang faithfulness ay napapatunayan hindi lamang sa panahong ikaw ay tapat, kundi sa panahong tinalikuran mo siya. Amen. Ang Diyos po, mga kapatid, ay napakabuting Diyos. Napakatapat ng Diyos. Sa sobrang katapatan niya, sa sobrang loyal niya, kaya niya, mga kapatid, isin ang ginagawa ng tao sa kanya. Amen. Binabaliwala sa mga kapatid. Sumasamba ang tao sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba ang tao sa kung ano-anong Diyos sa lupa, mga kapatid. Ngunit ang kahabagan ng Diyos ay patuloy na nananagana, mga kapatid, sa sanlibutan, na nagpapakita kung gaano siya katapat sa ating buhay. Pinakikita dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 13 na ang Diyos, mga kapatid, ay hindi makakapagkaila ng kanyang sarili. Ang sabi dan, if we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Yung word sa dulo, mga kapatid, na He cannot deny Himself, o sa wikang Tagalog, hindi niya mapagkakaila ang kanyang sarili. Ito po yung sitwasyon na hindi niya po ikakaila kailanman na siya po ay tapat. Sa paanong paraan pwedeng ikaila ng Diyos ang kanyang katapatan kapag sa oras na ang kanyang pangako ay hindi niya tinupad? So ngayon dito natin maintindihan, mga kapatid, at maisip, sa katapatan ng Panginoon, hindi niya po ikakailangan. Halimbawa, ikaw ay nagpupuri, Panginoon, salamat sa iyong katapatan. Ay, hindi ako tapat. Nagkataon lang, sumunod ka kasi. Hindi po, hindi niya i-deny yung, mga kapatid, dahil ang katapatan ay naka-address, mga kapatid, sa kanya at sa kanyang pangalan. Ngayon po, mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay isang bagay ng kanyang sariling katangian. Yan po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan po ang Diyos na tapat, na sinasabi, kung sisirain ng Diyos ang kanyang pangako sa mga naniniwala sa Kanya, iyon ay isang pagtanggi sa kanyang sarili. Pero hindi niya yun gagawin dahil siya nga po ay tapat. Ang Diyos at ang kanyang likas na katangian ay hindi gaya po ng tao. Paano ko po nasabi? Ang sabi sa Numbers chapter 23 verse 19, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Pakinggan niyo po ulit. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Kapag sinabi ng talata, kapag sinabi ng salita ng Diyos na sa kanyang katangian ay ang nakaakibat ang pagiging tapat niya, mga kapatid, hindi po yun pwedeng magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay hindi po pwedeng magsinungaling. Hindi niya po pwedeng baliin ang salita na siya po ay tapat. Hindi po kagaya ng tao, mga kapatid, na minsan nagsasabi ng totoo, minsan hindi. Minsan abante, minsan atras, mga kapatid. At hindi rin po siya gaya ng tao na nagsisisi.
Pag ang Diyos ay nagsabi, yun mga kapatid. Pag ang Diyos ay nangako, yun at sinasabi ng Biblia mga kapatid. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Amen. Pag sinabi niyang tapat siya mga kapatid, gagawin niya yun mga kapatid. At kapag ang Diyos ay nangako mga kapatid, tutuparin niya ang kanyang sinabi. At sinabi diyan, o sinalita ba niya na hindi niya isasagawa? Pag ang Diyos ay nagsalita, pag ang Diyos ay iyong narinig, nabasa mo kanyang salita, lalo na sa way ng pagpapala mga kapatid, na susundin natin ang kanyang instruction para ibigay niya ang kanyang pagpapala, ang sino mang susunod sa kanyang mga kapatid ay isasagawa niyang madali ang nararapat para sa taong sumunod sa kanyang salita. Amen. Kaya nga mga kapatid, mas madali sa atin, dahil sa tayo po ay makasalanan, mas madali po para sa atin ang bumali sa salita ng Diyos. Kaya pag binali natin ang salita ng Diyos, naririto yung tinatawag mga kapatid ng sanlibutan na karma. Ano man ang iyong ginawa sa harapan ng Panginoon na hindi niya nagustuhan, pagbabayaran mo yun. Kung ano po ang kanyang sinabi, kung ano po ang parusang nakaakibat sa isang taong hindi susunod sa kanya, gagawin niya po yun. Kaya nga sinasabi, hindi siya gaya ng tao na nagsisinungaling. Na sinabi ng mama mo, sige, pag hindi ka umayos, hindi kita pag-aaralin. O nagpasaway, hindi matiis ng magulang, pinag-aaral pa rin. Okay? Ang Diyos po, mga kapatid, pag nagsalita, yan po ay kanyang gagawin dahil bahagi po yan ng kanyang katapatan. Ngayon po, maraming pagkakataon sa ating buhay na ang Diyos ay naging tapat. Hindi lang natin matukoy kung minsan kasi hindi po tayo sensitibo sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Sa kabila ng kakulangan ng pagkukulang natin mga kapatid, nananatili pa rin tapat ang ating Panginoon. Kahit tinalikuran mo siya, minsan sa iyong buhay, ang katapatan po ng Diyos ay nananatili. Alam niyo mga kapatid, sa kanyang katapatan, paano po ba natin malalaman at mapapatunayan na ang Diyos ay tapat? Alam niyo po, maraming kapahayagan ng Diyos patungkol po sa kanyang katapatan. Sa kanyang salita, mga kapatid, unang-una sa lahat, makikita niyo po ang katapatan. Kapag sinabi niya, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Amen. Right. Tapat ang salita ng Diyos na kung tayo po'y tatawag sa Kanya, lalo na sa panahon tayo po'y nangangailangan, naghahanap ng kasagutan, kung tayo po'y tatawag ang wika ng Biblia, mga kapatid, siya po ay tutugon. Tapat ang Diyos sa Kanyang salita. At sumunod, mga kapatid, sa Kanyang mga pangako. Pag ang Diyos po ay nangako na pagpapalain ka niya, base sa iyong gagawing pagsunod, pagpapalain ka po niya mga kapatid. Sumunod po mga kapatid, pagdating sa pagpapala, makikita mo ang katapatan ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito maliit na bagay, ngunit malaking issue. Pakinggan po ninyo. Pakinggan po ninyo, huwag niyo po itong imimintis. Sa 100% pagpapalang binibigay sa atin ng Panginoon, 10% lang ang hinihingi ng Diyos. 10 lang ang kanyang hinihingi sa bawat 100%. At gusto ko po itong mabigyan ng linaw sa inyo mga kapatid. Na Malakay chapter 3, verse 10, na dalhin natin ng ating ikasampung bahagi ang ating mga handog. Alam niyo po mga kapatid, yan po ay utos, batas ng Diyos sa Israel. Maliwanag naman po yan, hindi po natin tinatanggihan. Ngunit ito po ang dapat nating mapansin. Bago pa ibinaba ang kautusan sa Israel na sila po ay dapat magbalik ng kanilang handog at ikasampung bahagi, yung mga unang tao mga kapatid, bago dumating ang 10 Commandments at si Moises, sila po ay nagbibigay o naghahandog sa Diyos ng kanilang ikasampung bahagi. Ang tanong, inutos ba ng Diyos o hindi? Hindi po inutos ng Diyos sa kanila.
Okay? Hindi po inutos nila yon. Hindi po inutos ng Diyos yun. Ngunit ibinibigay nila yon. Isinosurrender nila. Okay? Sa ating Panginoong Diyos. Bakit po? Dahil malaki ang kanilang pananampalataya, malaki ang kanilang paniniwala sa Diyos, na dapat lamang ang Panginoon ay pag-alayan ng mga bagay na ating tinatamasa. Although na hindi naman kailangan talaga ng Diyos ang pera, ngunit that is act of worship. Yan po ay akto, mga kapatid, ng pagsamba, akto ng pagkilala mo sa ating Panginoon. At dahil doon sa mga tao na yun, mga kapatid, na ginagawa nila ang kanilang gustong gawin na ibigay ang kanilang ikapo, mga kapatid, sila po ay pinagpapala ng Diyos. At ito po ang dapat nating maintindihan. Hindi dapat nating isipin na kaya tayo nagbibigay ng ikapo dahil inutos ng pastor. Kundi dapat mas maintindihan natin na ang mga taong makadiyos noong unang panahon, dahil sa pagiging makadiyos nila, likas sa kanila ang pagbibigay ng ikapo. Kaya kung itinuturing mo ang iyong sarili na may malaking tiwala at ikaw ay mayroong bahagi ng pagiging makadiyos, espiritu ng pagiging makadiyos, hindi mo na iisipin, mga kapatid, na yan ay binibigay mo dahil inutos ng pastor, kundi naiintindihan mo ang pattern ng Biblia na kung paano po pinagpapala ang mga hindi nga inutusan, gaano ka pa kaya na hindi rin inutusan. Amen. Nakukuha ninyo, mga kapatid. That is the reason, mga kapatid, pagdating sa ating financial, mga kapatid, di ba? Napapansin ninyo, mabilis dumukot ng piso sa 10. Nakadampot ka ng 10, kumita ka ng 10 piso, ang 10% doon, piso lang naman eh. Hindi ba tandali dukutin? Sa 100% ibinibigay ng Panginoon, 10 lang nga ang kanyang nire-require. Inuulit ko po, hindi po ito iniutos sa Hintil. Sa Israel po ito. Ngunit kung naniniwala kang ikaw ay makadiyos, at nabasa mo, at nakita mo sa Biblia, sa pahina ng Biblia, kung paanong pinagpala ang unang mga tao na hindi nga inutusan, na sila po ay makadiyos, kung ikaw ay ganoon, naiintindihan mo dapat. At kung naiintindihan mo kung gaano kahalaga ang mga handog at ikapo, para po yan sa gawain ng Diyos. Amen. Praise God. Ang tao lang po kasi, mga kapatid, sobrang liit ng tingin sa Panginoon. Ang dami niya comment section nakikita ko, hindi naman yan utos sa atin. Ganyan kadamot ang tao pagdating sa gawain ng Diyos. Kaya ngayon nga po ang iniaaharan, mga kapatid, sa Old Testament. Ang gaganda ng bahay ninyo, ang templo ko pinababayaan ninyo. Nakikita ninyo, mga kapatid. Pero hindi nabawasan ang katapatan ng Diyos, magbigay ka man o hindi. Nakita nyo? Amen. Sa mga nagbigay ng ikapo, ang Diyos naging tapat. Amen. Sa mga hindi nagbigay ng ikapo, hindi natanggal ang kanyang pagiging tapat. Amen. Pero pagdating po sa pagpapala, mga kapatid, doon naman po nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Ang satisfaction ng taong naghahandog ng ikapo, naroon. Dahil the more niyang ibinibigay ang kanyang eksaktong bahagi, nararamdaman niya na ang Diyos ay may ipinakikinabang sa kanyang buhay. Nakuha ninyo, mga kapatid? Napakahirap po mag-alaga ng isang bagay na nabubuhay na wala kang ipinakikinabang. Nag-aalaga ka ng manok. Hindi ba kaya ka nag-aalaga ng manok? Dahil nakikita mong mayroon kang ipakikinabang. Nagtatanim ka, mga kapatid, ng mga halaman, nagtatanim ka, mga kapatid, ng palay, dahil nakikita mo, you are looking forward na mayroon kang ipakikinabang. And then ikaw, iniligtas ka ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Inaasahan din ng Diyos na ang bawat biyayang ibinibigay niya sa iyo ay makita mo ang concern sa kanyang templo, mga kapatid. Magkaroon ka dapat ng concern sa templo at hindi mo dapat iniisip, hindi naman yan inutos sa atin. Oo nga, hindi siya inutos, mga kapatid. Pero ganyan mo ba tignan ang gawain ng Diyos? Ganyan mo ba pagdamutan ang gawain ng Panginoon? Naiintindihan ba natin, mga kapatid? Amen. Ang mga taong makadiyos,
Sa Old Testament na hindi inutusan, pangatlong beses ko ulit sasabihin, kanilang inihandog ang para sa Panginoon. Amen. Sa tuwing tumatanggap tayo ng mga biyayang pagbabala sa Panginoon, pag bigay sa iyo ng iyong sweldo, mga kapatid, ramdam mo ba at nararamdaman ba ng Diyos na yung binibilang mo na salapi bago mo ibili, nararamdaman mo ba na nararamdaman ka ng Diyos na inuuna mo siya? Nakita natin, mga kapatid. Yung 10%, yan po ay nagtuturo sa atin para makita natin ang ating sarili bago ang ating sarili. Ang priority dapat natin na yung Diyos. Maihiwalay natin dapat ang sa Panginoon at maramdaman dapat ng Diyos at maramdaman mo dapat mula sa iyong sarili, mula ulong at talampakan mo, mga kapatid, na yan po ay iniaalay mo sa Panginoon. Amen. Hindi po sa pastor, sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngunit inuulit ko, mga kapatid, ang ika po ay hindi po inutos sa ating mga hintil. Ngunit naniniwala po ako kung ang mga ama natin sa pananampalataya na hindi inutusan, na nagbigay na ika po, bunga yun ng kanilang pagiging makadiyos. At kung ikaw nararamdaman mo ang pagiging makadiyos mo, makita mo dapat ang pattern kung paano magpala ang ating Panginoon. Nakuha natin, mga kapatid. Sumunod po, sa iyong panalangin, ang katapatan ng Diyos naroroon. Biruin mo, kahit yung mga prayer mong hindi valid, kahit yung mga prayer mong pang sarili, hindi nagbago ang Diyos sa kanyang katapatan. Ulitin ko po ha, yung mga dalangin natin hindi valid, pang makasarili, para lang magyabang, di ba? Hindi po nabago ang katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Kasi sabi ng kanyang salita, pakikinggan niya po ang tumatawag sa kanya. Yung tumatawag sa kanya po, mga kapatid, na mayroong pananampalataya. Ulitin ko po, mga kapatid, kahit na ikaw ay may sablay sa iyong hinihingi, pang sarili lamang, mga kapatid, paulit-ulit ka sa iyong hinihingi, ang katapatan ng Diyos hindi pa rin nagbabago. Alam niyo, mga kapatid, kung gaano siya katapat? Tapat siyang makinig doon sa mga taong totoo manalangin. Pero kung hindi ka totoong manalangin, hindi ka totoo sa iyong sarili, panay pang sarili lamang, mga kapatid, babalik din yun sa iyo. Kaya nga may mga panahon, mga kapatid, bakit hindi ako pinapakinggan ng Panginoon? Kasi ganun siya katapat. Akala kasi natin, pag sinabing tapat, positibo lahat at papabor sa iyo. Ganyan po ang tao. Hindi natin naiisip pag sinabing tapat, nasa positibo man o negatibong sitwasyon, hindi magbabago yun. Kaya hindi kanya pinapakinggan sa iyong panalangin dahil tapat sa kanyang salita. Bakit kanya naging tapat? Dahil yung hinihingi mo pang sarili lamang. Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay humihingi sa Panginoon na para lang sa pang sarili mo, para iyabang mo, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Ganun sa katapat. Lalo na pa kaya kung ikaw po ay humihingi ng tama sa Panginoon, hindi kanya pagkalooban, gagawin niya nun. Gagawin niya yun, mga kapatid, dahil ganun po siya katapat, mga kapatid. Sumunod, mga kapatid, ang iyong buhay mismo ay tanda na ang Diyos ay tapat. Bakit kaya? Bakit? Sabi sa Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang 23, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong. Sinasabi, mga kapatid, sa kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol. Ang ating buhay ay isang patunay kung gaano katapat ang Panginoon. Sa kabila ng paulit-ulit kang nagkakasala, sa kabila ng paulit-ulit mong hinahamak ang kanyang pangalan,
Sa kabila ng paulit-ulit mong sinusubay ang kanyang utos, sa kabila ng paulit-ulit mo sa iyong bisyo, mga kapatid, sa kabila ng paulit-ulit mo sa iyong paglapastangan sa iyong mga magulang, mga kapatid, at sa marami pang kasalanan na ginagawa ng tao, mga kapatid, sinasabi ng Biblia, ang kaawaan ng Panginoon ay nariyan, kaya hindi po tayo nalilipol. Kaya hindi po tayo hanggang ngayon, buhay ka pa. Dahil po yan sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Dahil po yan sa habag ng Panginoon. At yung habag na yan, mga kapatid, ay nagpapatunay kung gaano po katapat ang ating Panginoon. Tapat po ang ating Diyos, mga kapatid. At ang sabi diyan, sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Alam nyo, sa salitang habag, mga kapatid, nang sabi, hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Dakila ang inyong pangalan. Tingnan ninyo, mga kapatid, yung habag, yung kaawaan ng Diyos, hindi daw nauubos at laging renew every morning. Laging bago ang kahabagan ng Diyos. At kapag sinabi yun ng talata ng Biblia, mga kapatid, totoo yun, tapat po yun. Kaya kung sa oras na ito nag-fail ka at naramdaman mo sa kabila ng panalangin mo parang hindi ka pinatawad ng Diyos, mga kapatid, mayroong bukas na natitira. Mayroong pang bukas, mga kapatid, na nakareserba. Ang katapatan ng Diyos, ang kanyang biyaya, mga kapatid, hindi raw nauubos at ito po ay bago bawat araw. Amen. Hindi nauubos. Kaya kung ngayon hindi mo nakuha ang isang bagay sa iyong pananalangin, sa pamamagitan ng pananalangin mong may pananampalataya, hindi mo nakuha sa isang araw, mga kapatid, mayroon ka pang tsansa para sa kinabukasan. Dahil hindi nauubos ang katapatan ng Diyos. Hindi nauubos, mga kapatid, ang kanyang kahabagan. At sabi dito, mga kapatid, kahit sa mga panahon na tayo ay hindi nagiging tapat sa Diyos, hindi nawawala ang katapatan ng Panginoon. Amen. Kahit sa mga panahong hindi tayo nagiging tapat, sa paanong paraan, mga kapatid, tayo hindi nagiging tapat? Una, pagdating sa pagsamba. Pagdating sa pagsamba, mga kapatid, marami sa mga lingkod ng Diyos ang hindi po nagiging tapat. Nagtataas ng kamay, ngunit malayo ang pag-iisip sa Panginoon. Nakikinig ang salita ng Diyos, ngunit malayo ang isip sa Panginoon. Pagdating po sa tinatawag na pagsamba, hindi po nagiging tapat ang maraming tao. Para tayong nagpa-practice lamang ng tinatawag na attendance. Ang pagsamba, parang nagiging routine lang ng buhay. Alam niyo yung routine? Gaya po ng pagkain. Ang pagkain po ay routine na po natin. Umaga, tanghali, gabi, at automatic na yun. Umaga, kakain ka. Pag tanghali na, paglabas mo sa school, kain na. Lunch na. O hapunan na. At hindi mo yun nakakalimutan. Bakit? Bahagi kasi yun ng iyong pamumuhay. Ganyan ang nangyayari, mga kapatid. Ang pagdalo sa gawain, ang pagsamba, ay nagiging bahagi na lang ng routine. Hindi natin nasuserve ang purpose, ang kabuuan ng tinatawag na paglilingkod. Papakita ko sa inyo halimbawa, mga kapatid. Lunes, may trabaho ka. Tama? Paano mo paglilingkuran ng Panginoon? Magtapat ka sa kanyang salita. Tumanggap ka ng sukli na sobra. Kung may takot ka at pagmamahal sa Panginoon, isasauli mo. Bakit mo isasauli? Dahil tanda yun ng pagiging lingkod mo. Ano ba may paglilingkod ko sa iyo, Panginoon? Sobra sukli. Ibalik mo. Sige po, babalik mo ngayon. Ako po'y naglalarawan lang. Sana po nag-i-guess po ang aking ibig sabihin. Lahat ng mga mali, itinutuwid mo. Dahil ipinaglilingkod mo yun sa Diyos. Lahat ng dapat mong gawin, ginagawa mo dahil ipinaglilingkod mo yun sa Panginoon at ginagawa mo ang isang bagay
para sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Dumating ang Martes, Merkules, Biyernes, Huwebes, Biyernes, Sabado, at narito Linggo. Kung yung Lunes hanggang Sabado, hindi ka nga nakapaglingkod ng maayos, may pulubing humihingi sa'yo, may pambigay ka naman, hindi mo ibinigay, nakapaglingkod ka ba doon sa Diyos? Hindi. Dahil ang utos ng Panginoon, ang kanyang aral, kung magbibigay ka sa mga nanlilimos, huwag mo nang ipaalam. Amen. Right. Sa iyong pinakamatalik na kaibigan o sa iyong mga kasama. Nagbigay ka nga. Ikinanta mo naman, nakapagbigay ako 1,000. Ganyan yung mga politiko. Nakapagbigay po tayo, nakapag-ayuda po tayo, mga kapatid. Ganyan po ang tao. Nakasunod ka ba? Oo, nasunod mo yung nagbigay ka. Pero hindi mo nasunod ang kabuuan na sinasabi, ilihim mo. Amen. So ngayon mga kapatid, narito Linggo. Linggo na nga lang. Minsan, ang tingin natin sa Linggo, istorbo. Tutulog ako, ito na nga lang yung pahinga ko eh. Ito na nga lang yung pagkakataon makarecover ako eh. Mga kapatid, hindi ba natin nakikita ang attitude natin sa harapan ng Diyos? Pupunta ka dito mga kapatid, dalamya-lamya ka. Para kang lupay-pay na nalugi ka na, hindi maintindihan. Pupunta ka dito, ipapakita mo sa harapan ng Panginoon eh. Buti nga, sa harapan ng kapatid sa pananampalataya eh, Diyos ang nakakakita sa iyo. Diyos ang dahilan ng pagpunta mo dito. So ngayon, pagpunta mo dito, aantok-antok ka. Pagdating ng worship, mga kapatid, nakaganyan ka lang. Tingala ka. Nakataas ka nga ng kamay. Hindi ka naman nakapokus nila niyo, mga kapatid. Hindi natin maluloko ang Diyos. Dapat kaya ka sasamba, ipapakita mo ng buong buo ang 100% na paglilingkod at pag-ibig mo sa Panginoon. Bit-bit mo dapat lahat ng participation na pwede mong magawa. Sa oras ng meditation, mga kapatid, ibigay mo ang para sa Kanya. Sa oras ng prayer, ibigay mo ang para sa Kanya. Sa oras ng Bible study, ibigay mo ang para sa Kanya. Sa oras, mga kapatid, ng pagkakaloob, akala natin maliit na bagay lang yan. 10 taon ka na naglilingkod sa Diyos. Ni minsan hindi mo ramdam na pinagpala ka ng Diyos. Bakit? Wala kang may inendog sa Diyos eh. Nakuha ninyo mga kapatid. Dapat makipag-participate po tayo sa lahat ng ginagawa, activity po sa loob ng church dahil bahagi po yan ng paglilingkod. Amen. Especially, huwag kayo masasaktan mga kapatid ha. Huwag ninyong maliitin mga kapatid ang tinatawag na fellowship. Kaya nga po maraming mga ampaw sa panahon natin ngayon eh. Maraming mga ampaw sa paglilingkod, sobrang lalambot. Sa ating panahon, ito po ang era na pinakamalambot. Amen. Hindi mo lang napansin, hindi na magsisimba. Hindi mo lang nakamayan, hindi mo lang siya nabati sa kanyang ginawa sa paglilingkod sa Panginoon, o hindi mo man lang na-appreciate yung ginawa niya. Halimbawa, nagkabit siya ng kurtina, hindi man lang nila na-appreciate yung ginawa ko. Ayoko na nga magsimba. Mga kapatid, isipin nga natin, pag tayo po ay naririto, dapat ang ginagawa nating lahat ay naka-address sa Panginoon. Amen. Right. Ikaw man ay purihin ng iyong kapatid sa pananampalataya, ikaw man mga kapatid ay ma-appreciate o hindi. Hindi ka dapat nagbabago na dahil ginagawa mo yan dahil sa Diyos na iyong pinaglilingkuran, dahil nagtatapat ka sa Panginoon, unchanging dapat, hindi dapat nagbabago ang attitude natin. Sa atin, sa ating panahon, dami ko na pong nakita niyan mga kapatid. The more na pinupuri mo, the more silang, alam niyo yun, okay naman yun eh. Nakakaboost ng pananampalataya, lalo kang ginaganahan, pero paano pag dumating ang discouragement? Panahong hindi ka na napunan ang pastor mo. Panahong hindi ka na nabati sa ginagawa mo mga kapatid. Ang darating ang panahon, hihinto ka. Bakit? Kasi ang katapatan mo na sa tao. Amen. Hindi sa Diyos. Kaya pagdating mga kapatid sa pagsamba, isipin natin maigi. Do I really participate sa lahat ng aktibidad na umiikot sa loob ng iglesia? Kaya nga mayroong meditation eh. I-rate mo sarili mo. 1 to 10. Do you participate? Pagdating po sa tinatawag na paumpisang gawain, meditation. Sa worship, nagpa-participate po ba tayo? Sa giving, nagpa-participate po ba tayo, mga kapatid? Sa doktrina, nakikipag-participate po ba tayo? Nakikinig po ba talaga tayo?
Isinasabuhay ba natin? Isinasapuso ba natin, mga kapatid? So lahat po ng umiikot na activity sa loob ng church, mga kapatid, dapat nakikipag-participate ka. At dapat ramdam mo sa sarili mo na lagi kang may bahagi at nakikipag-participate ka. At dahil ramdam mo yun sa sarili mo, mga kapatid, ramdam mo na nararamdaman ng Diyos na iyong pinaglilingkuran ang ginagawa mo. Amen. Nakuha natin, mga kapatid. Ngayon po, sa atin pong pagtatapos, sabi nga, kahit sa mga panahon na tayo ay hindi naging tapat, ang Diyos ay tapat. Kahit na hindi po tayo nakikitaan ng katapatan sa pagsamba, higit at lalo na sa pagdalo, mga kapatid, gusto ko po maintindihan po ninyo. Okay? Bigyan niyo ako ng ilang sandali. Ito yung issue eh. Hindi naman kasi utos yan ng Panginoon sa atin ng ikapu eh. Sige, bigay ko yun sa'yo. Bigyan kita ng kalayaan, huwag mong gawin yan. Pero bakit yung inutos ng Panginoon sa New Testament na dumalo ka sa gawain, hindi mo magawa? Nakuha natin, mga kapatid? Nakikita natin ang ating sarili na para tayong hulating inasinan pagdating sa pagkakaloob. Pero pagdating sa tamang utos na ngayon na naka-address sa New Testament, mga kapatid, hindi natin mapanindigan, hindi natin magawa. Ano pang paglilingkod na pwede natin magawa sa Diyos? Dumalo ka nga, malayo naman isip mo sa Panginoon. Dumalo ka nga, yung tipong parang tagal naman, mga kapatid. Hindi po ganon. Pagdating po, mga kapatid, sa mga panliligaw natin, sa mga nagugustuhan natin, kahit abutin ng gabi, kahit abutin ng araw, ng ulan, natitiis natin. Pag nagtutungit, kahit madaling araw, inaantok na, pungay ng mata, tuloy-tuloy pa rin dahil mahal niya ang kanyang ginagawa. Kahit talo na sa sabong, gagawa ng paraan para matustusan niya ang ministry niya. Ha? Nagiging ministry ng mga taong palasugal, yan, sabong na yan. Parang ministry yan eh. Worldly ministry. Baka gusto niya mag-donate ng worldly ministry. Ha? Naubos ng pera, gagawa ng paraan. Yung mga benching kung hindi napapansin dati, ginagawang voltage pipe. Binubuo para makabuo. Nakuha natin, mga kapatid. Yung mga hindi mo pinapansin dati, mga lata, bote, nagagawan mo ng paraan para yung maggampanan ang worldly ministry mo na pagsusugal. Nagagawa ng paraan, di mo ba? At sa kahuli-hulihan, kahit yung kanyang bahay kaya niyang ibenta dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ministry. Kahit ang kanyang mga magulang, ang asawa, ang anak, kayang iwanan dahil sa sugal. Ganyan kamahal ng tao ang sugal. Ako po yung nag-a-address sa mga taong nagsusugal, mga kapatid. Ganyan mahalin ng tao na ultimo ang kanyang anak na wala nang mapadede, kaya niyang iwan, mga kapatid, para lang matustusan ang kanyang pangangailangan, ang kanyang hilig sa pagsusugal. Kung ganyang mga bagay ay nagagawa natin ng paraan, higit at lalo na sa Panginoon, mga kapatid. Nakuha natin. Higit at lalo na sa Diyos. Dapat napapansin at nakikita natin yan, mga kapatid. Kung yung mga tao, nagagawa nila yan ang paraan, dapat ikaw din. Hindi ka mapahayag, mga kapatid, na hindi ka makapaglingkod. Amen. Sa ating Panginoon. Sabi dito, tandaan natin, dito ko po ito tatapusin, mga kapatid. 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam niyo, mga kapatid, sobrang liko natin. Pag sinabing liko, masama. Masama talaga tayo. Wala naman tayong natural na kabutihan sa katawan eh. Pag mula nang nahulog ang tao sa kasalanan, masama po ang ating mga ginagawa. Liko po tayo. Pero sabi ng Biblia, sinulat ni Juan,
kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin. Mga kapatid, tapat pa rin ang Diyos. In fact, mga kapatid, dahil sa kanyang katapatan, hindi niya tinitignan kung sino yung pinaka may malaking kasalanan, kung sino may maliit na kasalanan, Amen. kung sino yung tama lang at kung Amen. sino mabait. Lahat po tayo, mga kapatid, ay nabahagian ng biyaya at katapatan ng ating Panginoon. Amen. Kaya huwag mong sasabihin na hindi ka na kayang tanggapin ng Diyos, mga kapatid. Huwag mong sasabihin na hanggang dito na lang ako, wala na yata akong mararating, mga kapatid. Nalimutan mo ang sabi ng Biblia. Ang Diyos po, mga kapatid, ay mayroong biyaya. Meron po sa kagandahang loob na ang sabi, nagre-renew araw-araw. Nakita natin, mga kapatid, ang kaawaan po ng Diyos ay kanyang ipinahayag sa atin. Ang kaawaan po ng Diyos ay kanyang ipinamamalas po sa atin bawat araw. Bawat araw po, mga kapatid. Hindi mo ba't napakaswerte mo? Amen. Ang swerte natin na meron kang tapat na Diyos sa kabila ng may traitor kang kaibigan. May mga kaaway ka sa buhay. May mga tao nagmamaliit sa pamilya mo. May mga tao, mga kapatid, na dumutusta ng pagkatao mo. Na may mga pagkakataon minsan na wala ka na rin bilib kahit sa sarili mo, mga kapatid, na parang hanggang dyan ka na lang. Mga kapatid, tatandaan niyo po, meron pong nagsabing Diyos na siya po ay tapat. Tapat po ang Panginoon. Hindi po siya babalik sa kanyang salita, mga kapatid. Kaya kung nakikita mo ngayon, kamusta? Lalo na sa ating mga bisita at sa mga matatagal na. After 5 years, isipin mo na saan ka. Nasa ka na, Brad. May maganda ka kayong buhay after 5 years. After 3 years, ano nang narating mo? May mga na-achieve ka na ba? May mga nabili ka na ba? May mga naitulong ka na ba sa pamilya mo? Hindi ba't hindi malinaw? Sa 5 years, hindi rin malinaw. Sino dito mga walang bahay, mga kapatid? Walang sariling bahay. Taas po ang kamay, huwag po kayo mahiya. Isa, dalawa. Alam niyo, mga kapatid, yung lahat ng wala ka ngayon, huwag mong kalimutan may Diyos na tapat na kayang magbigay ng wala ka ngayon. Amen. Pero tapat na Diyos. Nakikita mo yung sarili, mga kapatid, na parang wala ka ng pag-asa. Na kahit ang iyong magulang tinatakwil ka na. Feeling mo hindi ka paborito ng nanay mo at paborito ang kapatid mo. Mga kapatid, may pag-asa pa sa Diyos. Amen. Tapat ang Panginoon. Sa kabila ng tayong mga tao ay hindi nagiging tapat sa Kanya, mananatili po na ang Diyos ay tapat. Kung minsan may isip mo na lang bakit ganun? Diba? Bakit may mga tao na ang sasama ang gaganda ng buhay? Hindi niya man napansin. Yung mga tao, lalo na sa gobyerno, mga kapatid. Mga buhaya, takaw sa kapangyarihan, nagsisipagyaman. Wala naman sa tamang landas, mga kapatid, pero nagsisipagyaman. Yun po ba ay dapat kaingitan? Hindi. Amen. Yung mga karanyang sa buhay na wala tayo, mga kapatid, hindi po dapat natin kaingitan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Isipin niyo na lang, paano kung naging maranya ang buhay ninyo in this very moment, mga kapatid? Nandito kaya kayo at nakikinig sa salita ng Diyos? Hindi naman. Amen. Kaya ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na kahit mahirap tayo, meron tayong natuklasan ngayon na meron palang Diyos na hindi natin napapansin, na nananatiling tapat, kahit na hindi mo siya nakikita, kahit na hindi mo siya nararamdaman kung minsan, mga kapatid, sa mga panahon na down ka, sa mga panahon na kailangan mo siya, na parang ang layo-layo niya. Kaya kapatid, ipapaalala ko sa inyo, ang katapatan ng Panginoon ay mananatili kailanman. Ang kanyang katapatan at kagandahang loob, araw-araw nare-renew. Kaya gusto kong bigyan ng dito sa inyo, mga kapatid, kung
receive ang iyong pangangailangan sa Panginoon, may bukas. Kaya nga may kante. May bukas pa sa iyong buhay. Amen. Meron. Kaya mga kapatid, I just want to share this to you. Kahapon, iniisip ko, at I believe nararamdaman nyo rin yun. Yung mga panahon ang dry season, nananalangin ka sa Diyos, di mo siya maramdaman. Amen. Nananalangin ka sa Diyos na parang wala kang may kausap. At itong salita ng Diyos ang nagpaalala. Kung yung panahon na yun ay hindi mo naramdaman, ang steadfast love of God never cease. Ang kanyang pag-ibig ay hindi po nawawala. Amen. Ang kanyang kaawaan ay mananatili at hindi po nauubos. Sa oras na ito, mga kapatid, bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, gusto ko pong inyong sariwain ang mga aral ng ating Panginoon. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at naggagawat ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Alam ko mga kapatid, sa oras na ito, may mga pinagdadaanan po ang iba sa atin, pero pakaisipin at pakatandaan lang po natin mga kapatid, iniingatan ng Diyos ang Kanyang tipan sa atin. Maglingkod ka lang ng tama. Ayusin mo lang ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. At mapangyayari ang mga bagay na inaasam ninyo sa inyong buhay. Mga kapatid, sariwain natin at samantalahin po natin ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Let us participate. How I wish maintindihan po ninyo bakit kayo tatayo ngayon. How I wish maintindihan ninyo bakit ninyo tinataas ang inyong kamay. At sana maramdaman po ninyo mula ulo hanggang talampakan ninyo na ang pagtaas ng inyong kamay ay hindi para sa tao, hindi para sa kahit na kanino, kundi tinataas mo ang iyong kamay para sa Panginoon. Naramdam mo at kumbinsido ka sa sarili mo na nararamdaman ng Diyos na pinupuri mo siya sa oras na ito. Purihin po natin ang ating Panginoon.